Base rito sa mga impormasyon na meron kayo, do you think it's reasonable to believe na this whole shooting was staged? Well, yun po yung magiging reasonable conclusion kasi sabi nga po, at narinig ko rin po ito kay Senator Ping Lacson, tatlong bagay yung titingnan mo sa investigasyon. The means, the opportunity, and the motive. May means sila dahil may usawa, may opportunity dahil nalaman na merong mga NBI doon na nag-check, tapos yung area na yun contestable kung kanino. Tapos yung motive, yun na yung motive. Yun na nga po yung damdamin ng mga ahente na parang they created a scenario para si Senator Bato makaalis po dun sa Senado. At ganun nga po yung nangyari. And in fact, nakita niyo naman po doon sa binasa mismo na text message na pahayag ng asawa ni Senator Bato, ang sinasabi nga yung opportunity, yung nangyari putukan, yun yung naging daan para for him to escape. Yun po yung ginamit na term, to escape. Mm. Yun nga, nung habang nagpuputukan ba, pumasok na sa isip nyo na, teka, baka ginagamit ito pang distract, no? Well, una-una po nga, nasa planning ako nung nagkaputukan. Kaya nung tinipilit nila ako na may mga NBI dito sa Senado, at sa Senado yung putukan, sabi ko, wala. Sigurado ko wala. Ang biruan pa nga namin, baka yung nag-away na dalawang senador, nagbarilan na, sila na nagbarilan. O kaya yung bodyguard ng isang senador na mga stuntman at double, may hawak na baril, hindi marunong pumutok. Only to find out, sa GSIS po pala na area yung putukan. So Okay. doon pa lang po nagkaroon ng linaw, mga bandang 10 ko na na-realize na naka-retreat na yung mga NBI. Doon po lumino yung istorya na ganun po pala, pinasok yung GSIS. Anong plano niyo po rito kay Bato? Do you consider him as a fugitive? Well, valid po yung warrant Existing yung warrant. Except that syempre, yun nga po, DOJ we're looking at the Supreme Court, yung respect po natin sa Supreme Court. So, kung valid po yung warrant, huwag natin sabihin si Bato, may valid na warrant. Sabihin po natin si Atong Ang, may valid na warrant. Ano po bang tawag natin kay Atong Ang ngayon? Di po ba? Fugitive. Di ganun din po yung si Senator Bato. Magkaiba lang po na korte yung nag-issue ng warrant of arrest. So you would still pursue Bato de la Rosa? Definitely. Well, yun na nga po, we have to continue our intel and surveillance operation para malocate po siya. Para if it's time na malinaw na po from all the angels concerned na dapat arrestuin siya, at least may lead na po tayo at mas madali na po siya makukuha. Okay, kaya ako po kasi kinaklarify yan dahil kung siya ay pugante at hinahabol ng batas para iserve itong valid arrest warrant, ano po gagawin ninyo doon sa mga tumulong sa kanya na makatakas? Well, ano po yan, may responsibility sa batas po yan. So first, we'll conduct investigation and case build-up. Kung ano po yung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon po natin dadalhin yan. Yung kanina nga pong pronouncement ko na si Senator Robin Padilla, kung siya yung huling taong nakasama, siya po yung dapat na unang-unang tanungin kung bakit, kung saan at saan pumunta. Dahil ang balita sa kanya sumakay, ano po, sa sasakyan. Siyempre, si General Aplasca, siyang Senate Sergeant at Arms, alam niya yung movement, siya may control ng mga CCTV. At kailangan din pong tanungin si Senator Alan Peter Cayetano kasi siya po Senate President. At they took it upon themselves na si Bato is under their protective custody. Wala naman pong ganun ng batas pero ang pwede po nating almost parallel to a protective custody sa rules of court natin is you release under one's recognizance po na tinatawag. Isang responsableng tao, institusyon, yung tao instead na magpiyansa, i-release with the commitment ng tao na yun, pag kinailangan ng korte or kung anong mga ahensya, sila yung magpuproduce. Okay, so far, sabi niyo kanina, reasonably, ang conclusion dito ay mukhang stage, no? Base rin sa alam ninyo. Pero naniniwala po ba kayo na walang alam dito si Alan Peter Cayetano? Well, hindi na po siguro important kung wala siyang alam, may alam. Pero kung may alam po siya, mabigat. Kung wala naman siyang pong alam, he is the Senate President. At sabi ko nga po, ano po yan, responsibility mo when you took the capacity na ikaw yung maghahawak for Senator Bato into protective custody. Yun nga po. Pero na-establish na po ba na si Robin Padilla yung nagtakas kay Bato? O May sumakay lumabas sa na kanya pong palabas? CCTV May lumabas na pong CCTV at yun na rin po yung pronouncement ni General Aplasca. Okay. Na So, naglabas sa Senado si Robin Padilla.
Pagkasunod po silang umalis, sumakay sa sasakyan ni Robin Padilla. Na-question na po niya. Medyo uso kasi yata ngayon, Sir Christian, yung senator, nakikihitchhike sa isang senador eh. Ganun po yata, dahil baka mahal yung gasolina, nagtitipid po siguro. Ito po kasi Director, ito lang naman from my perspective. Kasi medyo nakaka-worry po itong nangyayari kung kakanlongin ng isang fugitive from justice na mga kapwa niya senador na kanya-kanya meron silang kapangyarihan. But as an institution, baka kung gagamitin mo yung mismong kapangyarihan ng buong institusyon para kanlongin yung isang fugitive from justice. Ang problema dyan, paano mo tutugisin yung mga ganyang tao? Kunwari, can you ordinarily investigate the likes of Alan Peter Cayetano, Robin Hood Padilla? Kasi pag nagpatawag ng hearing yan, ang dali-dali niyong gisahin eh. At aside kayo for contempt, di ba? At question niyo Tama po. yung inyong investigasyon. Tama Yan ang po. nakikita kong dyan problema eh. I agree with you. It will develop a culture of impunity. So, ang hirap na nun kasi pagka mayroong kasalanan, kailangan pala pwedeng sumilong doon at puproteksyonan pa. Pag-aarestuhin, gagamitin pa yung kanilang armadong security group para hindi maaresto. Sabi ko nga, kung ganun yun, kung ang Senate will be, it will be a place kung saan pwedeng magtago yung mga may kasalanan, baka mangyari dyan, kasi bawal na rin yung habulan eh. Kung may hinahabol yung mga pulis o NBI, biglang tumakbo papasok ng Senado. So, hindi na rin kami pwedeng pumasok doon dahil hindi kami pwedeng maghabol. Ganun na nga po yung nangyari ng Wednesday eh. Nirespeto na namin yun. Kahit na pwede naman kami pumasok to enforce a valid warrant, doon, hindi na po kami pumasok. At ngayon, nangyari, napagpipintangan pa kami na nagpasimula ng gulo sa Senado. Kaya nga gusto kong balikan yung unang-una kong tanong sa inyo. Do you think na-set up kayo dito? Yung NBI? Well, hindi ko po, ayokong isipin na gano'n eh. Kasi, pero ang daming nangyari na hindi po magtugma. Kasi unang-una, nung sinabi ko bigla na, pwede naman akong, nung sinasabi kasi ang nirereklamo, meron daw presence ng NBI, umaga pa lang, nagche-check po. Hindi mo totoo yun. Kasi base pa lang doon sa sulat, 6 o'clock na po kami dumating dyan eh. Kasama po yung mga media, kaya may mga kuha nga yung media na dumating po dyan. Lumabas ka ngayon yung mga picture, yung dumating pa namin ibang NBI, mga naka-high heels pa po yung babae na dumating eh. So, naka-heels pa po. So, wala talagang balak na arrestin at i-assault dahil not because we don't want to exercise this power, pero tinitingnan na lang nga po namin yung hinihintay na magiging resolution po sa Supreme Court. Okay. Pero ang nangyari rito, sila yung pumasok doon sa area kung saan nagbabantay lang po nagbabantay lang, tapos nagpaputok, tapos tinira mo yung mga tama ng bala. Sa dami ng balang pumutok at lumabas, ni isa wala pong nagalusan. Mas may nasugatan pa puro sa pagtakbo ni Senator Bato. Bakit nga ba? Anong pwedeng paliwanag yan? Sa dami ng pinaputok, walang tinamaan. Baka may iba po namang intensyon. Wala namang intensyon na may paputukan, hulihin, arestuhin gaya na sinasabi, or i-depend talaga yung lugar. Kasi kung gusto mo lang na i-depend para hindi ka papasok, ibablock mo na lang po yung daanan na yun. Ang daming Marines, may PSPG, tapos yung OSAA pa. Bakit tatawid ka? Bunuksan mo yung pinto, yung fire escape. Ang fire escape, one way po yan. Di ba alam nyo yung may door na mahabang gano'n na dumulubog para bumukas. So, talagang sila po yung pumunta at pumasok. Madilim yung area na yun. Opo. Correct me if I'm wrong, no? Depende naman sa ebidensya. Pero base sa mga kinaikwento ninyo, tsaka doon sa ibang mga impormasyon na lumabas na, parang nandun yung NBI, nakaupo, nananahimik, may kasamang Blue Guard. At ang nag-initiate ng contact yung OSAA. Challenge or tinanong kung sino, tapos nagpaputok na. Nagpakilalang NBI po, hindi po sila ba pa nabawa baril, tapos nagpaputok. Hindi po ba yun? Hindi po ba indikasyon ng setup yun? Dahil nakita nila na mayroong NBI dito, this gives us an opportunity to create this scenario. May sisisihin. Para may sisisihin. Yun Baka ang original lang sana na plano, magpapaputok lang doon kasi open na lugar yon, walang mapasa lang. Tapos pwede ang istorya, pagbalik nagkaputukan doon. So pwede po yan. Possibility po yan. Actually, mas logical po na explanation yan. Oo. Kasi naman, minsan kasi nagmumukhang, ako nararamdaman ko na insulto ako minsan pag pinapakinggan ko yung paliwanag ng iba na para bang feeling ko napaka-bobo ko o tinatratong bobo ako eh. Well, ayoko na. Anyway, sige, that's just my side comment. No? Sinabi nyo, sinabi nyo kanina si Senator Robin Hood Padilla, person of interest.
So, nakausap niyo na po ba ito? At or kung hindi pa, kailan niyo balak kausapin? Hindi, actually, para hindi po ma-misquote, parang may nagtanong lang po sa akin na kung sakali po na imbestigahan nyo, talaga nawawala na, sabi ganun, paano po magsisimula? Sabi ko, siguro, ang unang-unang tatanungin dyan, at should be considered person of interest as to whereabouts of Bato, si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling nakitang kasama. Logically, dahil siya yung lumalabas dito kay Bato de la Rosa, would at least be considered a person of interest, tama? Tama po. As to the whereabouts, siya talaga unang-unang magpaliwanag. Ano po, siyempre, pag-isipan pa rin natin yan kung ano ba yung mga legal obligations pa na dapat harapin at responsibilities ni Senator Padilla by doing so. Ano po. Mm-mm. Okay. Dito naman sa so nag-form na rin ng team itong ombudsman para silipin yung nangyari. So how would that affect, let's say, your own investigation? Well, maganda po yun kasi at least independent yung pong aming magiging investigasyon sumiti po namin kagad doon sa ginawa po na committee po ni Ombudsman Remulla. Ano po. And we respect that. We welcome it. At least meron pong independent body po na nagsasalita. Ano po. Mm-mm. So, in the meantime, sinuspend din ng ombudsman si Mau Aplasca without pay preventively for 6 months. Tama What po. do you think of this move? Well, I respect po yan. Tsaka siguro po kasi may explanation po si Ombudsman na yung pagpaputok niya, security personnel siya, ang pinaputokan pa niya, law enforcement, medyo nakita ko po yung talagang conviction doon ni Ombudsman Remulla na hindi po forgivable na yung law enforcement parang siya pa yung utusan mo na hindi sumunod at ikaw pa magpapasunod. So at least we welcome that po. And we are also welcome to the investigation. Yung pong aming mga nag-gather naming mga ebidensya, testimonya, isusumiti po namin sa committee po na tinayo. In the meantime, si Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi, dapat kayo rin daw suspindihin ng ombudsman. How do you respond to this? Madami na pong sinasabi attack against me si Senator Alan Peter Cayetano eh. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro dahil yung sinumbong ni Senator Pia na nasigawan siya, na nasagot ko po nung ako'y sinisigaw-sigawan sa telepono. Kasi nag-live po sila dyan, nakita ko. Pangalawa po siguro, yung sinasabi ko yung totoo naman na it's a gentleman's agreement. Usapang lalaki po yun na protective custody si Senator Bato. Dahil hindi na namin itutuloy yung pag-aresto dahil dun sa protective custody na resolution nila. Pero sabi ko, kung sige po, masakir ninyo yan, kayong mangangalaga sa kaligtasan niya, pero pag kailangan pong ilutang siya dahil may nangangailangan na ahensya, kayo rin po dapat magpuproduce dyan. So yun po yung mga nag-agreement at gusto po kaming ipakontem pa doon sa nangyaring habulan. So sunod-sunod po yun. So baka yun po yung nagiging basihan niya, pero lahat naman po nung gusto niyang pagbasihan na yun ay may legal basis naman po yung pagkilos ng NBI doon. Yun naman pong nangyari doon sa GSIS. Unang-una, wala po kaming taong pinadala sa Senate sa GSIS yun. At wala rin nga po ako doon sa operation na yun. But and perfectly guided naman po yung ating mga ahente. So hindi ko po alam, medyo ilang senador po yung galit na galit ka sa akin sa mga nangyayari. Ako naman po, makita nyo naman, wala naman po akong ginawa na hindi sumunod sa proseso at hindi naaayon sa batas po na dapat na ipatupad. Okay. Linawin nga po natin yung sinasabing sinigawan niya raw o nasigawan ninyo itong si Senator Pia Cayetano. Ano po ba yung talaga nangyari doon? Totoo po nun, tumawag sa akin si Senator Loren, mahinahon yung pagtawag niya. So nagpapaliwanag po ako, pero ipinagpipilitan po nila na ang NBI nagpapaputok sa kanila, binabaril sila, yun yung term. So medyo ako din po, bukod doon sa medyo maingay, dahil may kumakanta po, dahil fellowship night namin doon sa aming regional planning, sa NBI planning po namin. So malakas na talaga yung boss ko. Tapos yung pala, naka-speakerphone ako, biglang narinig ko sa background, pinagsisisigawan na po ako ni Senator Pia Cayetano. Ano sinasabi niya? Sabi, you do your job. Punta mo kami, binabaril na kami rito, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala ho kaming tao dyan. Sabi ko, gano'n, huwag niyo po ako sigawan. Sabi ko, ganyan. You do your job, NBI ka. Sabi ko, gusto niyo akong pumunta dyan, ngayon nagkakagulo. Ayaw niyo nga akong papasukin dyan. Ayaw niyo akong pumunta dyan. So doon na nag-end po yung conversation namin. Tapos ang kasunod, nag-vlog na si Senator Alan na sinigawan. Tapos nasa likod, nakita niyo naman po siguro yun, nasa likod si Senator Pia na shouting pa rin. Ganun po yung nangyari. Nandun din po ba si Robin Hood Padilla?
Hindi ko po Wala. alam kasi sabi, ilan daw senador yung nakikinig doon sa pag-uusap namin na naka ano po eh. Hindi, Naka speakerphone. hindi, kasi kung nanigaw kayo at nandun si Senator Robin Hood Padilla, baka mas dumami na galit sa inyo. Alam niyo po si Senator Robin Hood Padilla, Hindi pwede sigaw. napaka-sensitive po niyan. Hindi pwede Oo, pagtaasan tama. ng boses. Naalala ko. Oo. Naalala Ingat ko po, nga ingat, pala. ingat. Oo, Mm. pasensya na po. Actually, ako naman, siguro, I take this opportunity, kung medyo nagtaas po yung boses ko, lalong-lalo na po kay Senator Loren Regada, I'm extending my sincerest apology. Pamama po, mainit yung sitwasyon, pero sana inalam din po muna from our side kasi hindi naman po ganun yun na dahil siyempre, siguro, tama naman, senador po sila, pero may pamamaraan naman po at dapat nakapag-usap po ng mas Okay. maayos.